Mukhang nakakuha ng isang malupit na hidden gem ang Chicago Bulls sa katauhan ni Caleb Wilson mga idol. Isang 19-year-old 6'10" na versatile two-way playmaking forward na nagpapamalas ngayon ng kanyang matinding kahusayan sa NBA Summer League. Hindi hype ang pagpasok niya sa draft mga idol. Nakakuha ng Bulls bilang 4th overall pick si Wilson at ngayon mukhang siya ang magbibigay ng bagong gasolina at pag-asa ng prangkisa ng Chicago. Pero hindi lang dyan natatapos ang magic ng Bulls ngayong 2026 off-season. Bukod kay Caleb Wilson, nakapaligid sa kanya ang isang completely revamped na roster. Nariyan ang kanilang bagong all-star signing na si Norman Powell, ang Steal of the Year na trade para sa defensive anchor na si Nick Claxton, ang triple-double machine na si Josh Giddey at ang steady point guard na si Tre Jones at ang mga batang tirador ng koponan na sina Isaac Okoro, Matas Buzelis at Patrick Williams. Kaya sa video natin ngayon mga idol, pag-uusapan natin at hihimayin kung anong impact ang may bibigay ng kanilang 4th overall pick na si Caleb Wilson. Gaano ba siya kalakas? Sino ang mga posibleng starters ngayon ng Bulls? Paano ang magiging rotation sa bench? At ang pinakamalaking tanong, kaya ba nilang makipagsabayan sa mga higanting koponan sa Eastern Conference na talagang pinalakas ngayong season? Kaya tara mga idol, diretso na tayo. Well, unahin natin ang 2026 4th overall pick ng Chicago Bulls, si Caleb Wilson. Para sa mga hindi pa nakakilala sa bata na ito, si Caleb ay isang 6'10", 215-pound forward galing sa University of North Carolina. At bago pa man siya tumuntong sa NBA mga idol, nag-iwan na siya ng marka sa college basketball. Sa kanyang nag-iisang taon o one and done season sa Tar Heels, nag-average si Wilson ng impresibong 19.8 points, 9.4 rebounds at 1.5 steals per game. Bukod dyan, nagtala siya ng 66 dunks, ang second most dunks sa buong US NCAA noong nakaraang season. Kahit pa na-miss niya ang siyam na laro dahil sa minor injury. Dahil sa halimaw na stats na ito mga idol, nahirang siya bilang consensus second team All-American at first team All-ACC. Siya rin ang kauna-unahang top 5 draft pick mula sa UNC simula pa noong 2005 at pangatlong Tar Heels na nadraft ng Bulls sa first round, sumusunod sa mga yapak ni Kobe White at ang GOAT na si Michael Jordan. Pero kung akala ng iba mga idol ay college lang ang kaya niyang dominahin, nagkakamali sila mga idol dahil pagtungtong niya sa 2026 NBA Summer League. Gumawa agad siya ng nakakagulat na performance sa kanyang debut game laban sa Memphis Grizzlies. Nagtala si Caleb Wilson ng 35 points. Uulitin ko mga idol, 35 points sa Summer League debut. Kasama pa ang 7 made 3-pointers. Pinatunayan niya sa mismong tapatan nila ng dating niyang AAU teammate na si Cameron Boozer na siya ang pinaka-pro ready prospect sa draft na ito. Ano nga ba ang nagpapa-espesyal sa batang ito? Well, yan ang kanyang versatility mga idol. Sa kanyang height na 6'10", kaya niyang ibaba ang bola, mag-initiate ng fast break at mag-shoot sa labas. Defensively naman, isa siyang nightmare matchup dahil kaya niyang mag-switch mula point guard hanggang center mga idol. Siya ang perpektong modern day power forward na swak sa mabilis na pace na gusto ng Chicago. Ngayon, puntahan naman natin ang mga addition sa koponan ng Bulls. Na-acquire nila ang bagong hirang na all-star na si Norman Powell sa isang 2-year $45 million contract. Para maintindihan natin kung gaano kalaki ang impact na ito, balikan natin ang naging season ni Powell last year sa Miami Heat. Nag-average siya ng career high na 21.7 points per game sa loob ng 58 games mga idol, shooting almost 40% sa 3-point area at nakuha ang kanyang kauna-unahang all-star selection sa edad na 32. Bakit kailangan ng Bulls si Norman Powell? Simple lang, spacing at veteran leadership. Dahil mayroon ng mga playmakers tulad ni Josh Giddey at Caleb Wilson na mahilig umatake sa basket, kailangan ng Bulls ng isang lethal shooter sa labas na magpaparusa sa depensa kapag nagkukulap sila sa loob. Si Powell ay nag-average ng mahigit 7 3-point attempts per game sa huling 2 taon niya sa liga. Hindi lang siya spot-up shooter mga idol, kaya niyang gumawa ng sarili niyang tira, bumasag ng depensa sa isolation at maging go-to scorer sa 4th quarter o sa mga clutch situations kapag kailangan ng sigurado at kalmadong puntos. Isa itong low-risk, high-reward signing para sa Bulls mga idol. Ang pagpasok ni Powell ay nagbibigay ng lehitimong scoring punch na magtatanggal ng pressure mula sa mga batang players ng koponan. Ngayon, pumunta naman tayo sa depensa. Ito siguro ang pinaka-underrated pero pinaka-importanting move na ginawa ng front office ng Bulls mga idol, ang pagkuha kay Nick Claxton sa pamamagitan ng isang nakakagulat na 3-team trade bago mag-draft night. Nakuha ng Bulls si Nick Claxton nang walang halos sinakripisyong draft capital o star player. Ang tanging pinakawalan lang nila mga idol ay itong si Muhammad Ugueye papuntang Minnesota, habang ipinasa naman ng Timberwolves si Julius Randle sa Brooklyn Nets. Para nagnakaw sa gitna ng gabi ang Bulls dito, nakuha nila ang isa sa pinakamagaling na defensive center sa liga ngayon at babayaran lang nila ng $23.3 million ngayong 2026-2027 season at $21 million naman sa 2027-2028. Napakalaking bargain para sa isang 27-year-old starting center mga idol. Well, ang tanong, ano ang kayang ibigay ni Claxton?
Last season sa Nets nag-average siya ng 11.7 points, 6.9 rebounds, 3.7 assists at 1.1 blocks per game habang nagkakaroon ng 57% mula sa field. Siya ang magiging defensive anchor ng Bulls. Sa bagong sistema ni Coach Thiago Splitter, kailangan nila ng big man na mabilis sa mga paa, pwedeng mag-switch sa mga guards sa perimeter at kayang mag-protect ng rim. Yun na yun mismo ang ginagawa ni Claxton mga idol. Bukod pa dyan, magaling siyang connective passer at isa sa pinakamalakas na lob threat. Isipin nyo na lang ang mga alley-oop passes galing kay Josh Giddey o kaya kay Caleb Wilson papunta kay Claxton. Paniguradong mas tataas ang kanyang offensive performance mga idol. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan na nagpapatakbo ng opensa ang 6'7" na point guard na si Josh Giddey. Impresibo ang naging numero ni Giddey last season mga idol. Nag-average siya ng 17 points, 9.1 assists at 8.3 rebounds per game. Siya ang perfectong floor general para sa athletic na lineup ng Bulls ngayon. Nakikita niya ang bawat butas sa depensa at kayang-kayang pakanin sina Wilson at Claxton sa ilalim o i-kick out ang bola kay Powell sa 3-point line. Well, sa bench naman mayroon silang Tre Jones, isa sa pinakamaasahan at may pinakamataas na assist to turnover ratio na point guard sa liga. Kung kailangan nila ng kalmado at steady na playmaking sa second unit, si Tre Jones ang pwedeng umako dyan mga idol. Nandyan din ang sophomore na si Matas Buzelis na inaasahang magkakaroon ng massive leap ngayong taon. Isang 6'8" na wing na kayang umiscore ng lahat ng level. Nandyan din si Patrick Williams na nagbibigay ng solidong 3-and-D present at si Isaac Okoro. Nandyan din ang kanilang mga backup centers na sina Jalen Smith at Zach Collins na magbibigay ng solidong backup minutes sa front court. Kaya kung titignan natin ang projected starting lineup ng Chicago Bulls para sa 2026-2027 season, ganito ang magiging itsura nila mga idol. Point guard Josh Giddey, shooting guard Norman Powell, small forward Matas Buzelis o kaya si Patrick Williams, power forward si Caleb Wilson at ang kanilang sentro ay si Nick Claxton. Tignan nyo ang lineup na yan mga idol, may laki, haba at bilis. Meron kang elite playmaking kay Giddey, elite shooting at veteran scoring kay Powell, shot creation kay Buzelis, dynamic athleticism at floor spacing mula sa rookie sensation na si Wilson at elite rim protection kay Claxton. Sa opensa asahan nyo ang maraming pick and roll action sa pagitan ni Giddey at Claxton habang sina Powell at Wilson ay nakaabang sa wings para sa open threes o cutting lanes dahil mataas ang basketball IQ ng buong starting five mga idol, lalo na sa connective passing ni Claxton at vision ni Giddey at Wilson. Magiging napakaganda ng ball movement ng Bulls mga idol. Sa depensa naman pwede silang mag-switch mula 1 hanggang 4 at may Claxton sila sa ilalim para magbura ng mga mintis at layups ng kalaban. Ngayon ang malaking tanong, sa tindi ng pinapakita nilang improvement sa off-season, kaya ba ng Chicago Bulls na makipagsabayan sa brutal na Eastern Conference? Well, alam naman natin na napakabigat ng kompetisyon sa East ngayon mga idol. Nandyan pa rin ang mga powerhouse tulad ng defending champion na New York Knicks, ang napakalalim na roster ng Boston Celtics, ang pinalakas na Philadelphia 76ers at Miami Heat, at ang mga higante ng Cleveland Cavaliers. Pero real talk tayo mga idol, sa pinalakas na roster ngayon ng Bulls, kahit na nakakuha sila ng hidden gem sa katauhan ni Caleb Wilson, ay siguradong dadaan pa rin sila sa butas ng karayom para makayang makipagsabayan sa Eastern Conference, lalo na ngayong season na ito na talagang pinalakas ang mga kupunan sa East mga idol. Hindi basta-basta na makakapasok ng madali sa playoffs o baka nga kahit makakuha ng play-in spot ay pahirapan pa din. Pero ang 2026 Chicago Bulls ay hindi na yung dating kupunan na madaling tambakan. Isa na silang palabang kupunan ngayon sa East dahil sa haba at switchability nila sa depensa. Mahihirapan ang mga guards ng ibang team na makapenetrate sa paint, at sa opensa marami silang pwedeng ibato sa iyo mga idol. Transition offense led by Giddey, isolation plays ni Powell at ang unpredictable skill set ni Caleb Wilson. Well, hindi pa man natin masasabing sure ball na contender agad ang Bulls ngayong taon dahil nasa developmental timeline pa rin ang core nila. Pero ito lang ang sigurado mga idol, isa sila sa pinaka-exciting panoorin na League Pass team ngayong season. Sila ang dark horse na pwedeng manggulat ngayong season. Mayroon na silang direksyon, mayroon silang identity, at higit sa lahat nakakuha sila ng franchise altering player kay Caleb Wilson. Well, kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa nakuhang hidden gem ng Chicago Bulls na si Caleb Wilson? At tingin nyo ba ay makakaya ng current roster na ito na makipagsabayan sa Eastern Conference?